Malaki na ang tinaas ng presyo ng ilang bulaklak sa Dangwa sa Maynila pero pwede pa rin daw makamura kung matinik ka sa tawaran. Saksi dyan si Lala Roque. Gaya ng inaasahan, tumaas na ang presyo ng ilang bulaklak dito sa Dangwa. Ang pinakamalaking itinaas mula kahapon ay ang Thai orchids. Ang 4 na dosena ng kulay puting orchids pumalo na sa 480 pesos na kahapon ay 400 lamang. Ang violet naman ay nasa 400 hanggang 450 mula sa 350 kahapon. Ang aling ito, laking gulat sa itinaas ng presyo. Bandang alas 5, 3:30 ito. Ngayon, Kaya nag-ikot-ikot pa ako, bumili ako ng iba pang bibilin. Kasi baka ako bumaba. Pagbalik ko, ang laki na ng tinaas. ang mabentang Malaysian mom, 10 piso ay tinaas. Nasa 150 pesos na ito kada bungkus. Pero ang gerbera, paper roses at carnation napako na sa 250 pesos ang kada bungkus. Pero tumaas man ang presyo ng ilang bulaklak, pwede ka pa ring makamura. Lalo na kung magaling kang tumawad. Paliwanag ng mga nagtitinda ng bulaklak, hindi naman daw sila nananamantala. Pag bumababa sa bagyo yung mga bulaklak, lalo tumataas kasi alam nilang kailangan namin eh. Di kami rin, tataas din kami kasi malulugi kami kung mababa. Aminado naman ang ilang tindera, matumal pa ang kanilang benta. Mas marami po nung nakaraang taon. So matumal benta? Medyo matumal. Maraming bulaklak ako, hindi lang mamimili. Umaasa naman ang mga tindero-tindera na lalakas pa ang kanilang benta, lalo't wala nang tigil ang pagdagsa ng mga mamimili ngayong gabi. Dahilan para sumikip ang daloy ng trapiko sa mga kalsada ng Dimasalang at Laong-Laan. Sa panong paraan nyo man nais alalahanin ng inyong mga yumaong mahal sa buhay, ang importante, sila'y ating napagdasal at habang iba na may nabubuhay pa, sana'y huwag nating kalimutang ipakita sa kanila ang kanilang importansya. Ako si Lala Roque, ang inyo saksi. Samantala, bubuo ng panel ng DOJ para sa preliminary investigation sa reklamong inihain laban kay Anthony Nepomuceno. Abangon ng suspect sa pagsabog sa huling araw ng bar exams. Inatasan na po ni Justice Secretary Laila De Lima ang Prosecutor General na mamili kung sino ang mga uupo sa panel. Nagpaunlak naman ng eksklusibong panayam ang isang saksi sa pagsabog. Kwento ng testigong itinago sa pangalang Boji, kasunod ng pagsabog ay may narinig siyang sigaw ng isang babae at pinapahabol ang isang lalaki. Hinabol ni Boji ang lalaki na may takip ang ilong at bibig. Nang kanya abutan, nahawakan niya raw ang damit at dito na umano natanggal ang takip sa muka. Sabi niya, si Nepomuceno raw ang lalaki. Siya yung main eh. Tapos yung isang nasa bali dalawa yung nag-back up sa kanya eh. Ayun, okay. So yun yung yung dalawang nag-back up sa kanya is yun ang hindi ko nakilala. Since this is more or less a high-profile case, so I expect that the PG, the Prosecutor General, will recommend the constitution of a panel. Sa iba pa rin balita, natukoy ng pinagmulan ng gas leak sa West Tower Condominium sa Makati City sa kanto ng Osmeña Highway at Bonifacio Street. Nakitang tumatagas ang likido mula sa pipeline ng First Philippine Industrial Corporation o FPIC. Ayon sa FPIC, isinira na nila ang pipeline mula pa noong Miyerkules. Harapin daw nila ang lahat ng responsibilidad sa mga naapektuhang residente at establishmento. Sa pipeline ng FPIC, dumadaloy ang mahigit kalahati na supply ng produktong petrolyo para sa Metro Manila. Kasama sa contingency plan ng Department of Energy at ng oil companies ang paggamit ng hanggang 1,000 tank, truck para maihatid po ang mga produktong petrolyo. At sama-sama natin saksihan, iba't ibang lugar sa Metro Manila, patalbugan sa Halloween gimmick. At di nagpahuli ang GMA News and Public Affairs, nagpa-trick or treat sa mga bata. Balita natin na nag-iisang liga ng katotohanan, sama-sama nating pagiging saksi.